Magandang umaga po. Sa gitna ng patuloy na paghahanap ng katotohanan sa misencounter sa Mamasapano, sinisi ni Senador Miriam Defensor Santiago ang nagbitiw na PNP Chief Alan Purisima at inalis na PNP SAF Director Getulio Napeñas sa nangyari. Sa pagdinig ng Senado, muli ring naungkat kung ano ang nalalaman ni Pangulong Noynoy Aquino sa operasyon. Pagkatapos ito, nagkaroon ng executive session kasama ang mga pulis na nakaligtas sa engkwentro. Bagamat wala pang inilalabas na detalye kaugnay nito. May news to si Ruth Cabal. Bukod sa viral video, nakitang binaril ng malapitan ng isang SAF komando hanggang mamatay. May iba pang video na sinusuri ang PNP CIDG Central Mindanao. Sa videong ito, nabatid na pumwesto sa likod ng mga puno ang mga armadong lalaki at hinintay ang SAF na makalapit pa hanggang sa maisan bago paputukan. Kinikilala na ang mga nakalaban ng SAF base sa mga narinig na boses at nakitang suot nila sa video. Ang pagkadehado ng SAF sa mga kalaban, sinisi ni Senator Miriam Defensor Santiago sa kakulangan ng plano. There were intervening factors that happened along the way, Your Honor. That means you're a failure. You're incompetent because you cite intervening factors. When you make a plan, there should be no such factors. The plan should proceed very smoothly, if not perfectly. Nothing succeeds like success. Nothing fails like a failure. Pero may iba pang gustong malaman si Senator Santiago. You have assumed full command responsibility. You have acted as a gentleman. But I want to know who were the people pulling the strings behind you, since you are not the commander-in-chief. Posibleng tagasalo lang daw ng sisi o scapegoat ang sinibak na si SAF Chief Police Director Getulio Napeñas. Kabilang sa mga ginisa sino ay suspended PNP Chief Alan Purisima. Don't play words with me. Words are my livelihood. Your Honor, when I made remarks regarding what was it been taken by Police Director Napeñas, it was mere an advice, Your Honor. So don't quibble with me. I told you I've memorized Black's Law Dictionary. I only advised. I did not order. Really? Buti sana kung wala akong doctorate o hindi ako nag-graduate sa UP. Mas malas natin, I did both. Your Honor, my intention was bakit advice. ka salita ng salita? Ba't hindi ka nanahimik sa estate mo sa Nueva Ecija? Under preventive suspension kayo, nakikialam ka sa biro mo. 40 tao ang namatay. At kasali ka doon. Kung hindi ka siguro nakisali doon, baka buhay pa sila. Lumabas kasing kasama ni Napeñas sa huling pulong ukol sa Oplan Exodus noong January 9 si Purisima. Gayon din si PNP Director for Intelligence, Senior Superintendent Fernando Mendez, at si Pangulong Noynoy Aquino. All four must assume responsibility for the failure of, in fact, not only a failure, but the carnage, the massacre that took place. They can be placed on courts martial. They can be charged as civilians. Tila may pinupunto si Santiago, maging nanggisahin si Purisima. May mataas daw kasi kay Napeñas. Hindi naman siya ang pinakamataas eh. Sino mas mataas sa kanya? Ang chief ng PNP, ikaw, pero preventively suspended ka. Tapos yung kapalit mo na the acting chief, hindi ayaw ninyong sabihan. Wala siyang kaalam-alam. Kaya sino rin nakaalam? Si President Aquino at ikaw. That is why, Saka si Napeñas. That is why, Your Honor, I am held accountable of the operation. That's why I resigned, Your Honor. Ay, sus, maniwala naman ako. Tinanong din sa Senado ang alam ng Pangulo, lalo na nang magkabakbaka na noong January 25. Nasa Zamboanga kasi ang Pangulo noon para kamustahin ang pinsalang dulot ng pambobombang kinasawi ng 2 at kinasugat ng 50 tao. Kasama niya sina Defense Secretary Voltaire Gazmit, Interior Secretary Marrojas at AFP Chief of Staff Gregorio Pio Catapang. So who among you informed the President? Wala ho? Walang nakasagot sa tanong kahit may nakatanggap na pala ng impormasyon sa Mamasapano bago umalis ang grupo sa Maynila patungong Zamboanga. May natanggap ho akong text mga alas 8 or just before alas 8 ng umaga na merong skirmish or firefight sa pagitan ng MI at saka ng SAF. Minarapat kong alamin muna kung ano yung nangyayari bago i-elevate sa level ng Pangulo. To me, there was no sense of urgency. Pang-araw-araw na report yung natatanggap kong ganyang encounter.
Madam Chair, Your Honor, yes, hindi ko rin po in-inform si Presidente. Parang ang hirap paniwalaan na umaga hanggang gabi na magkasama kayo ng Presidente sa Zamboanga, hindi nyo nababanggit yan. Katabi na ninyo yung Pangulo. Siyempre, responsibilidad ninyo yan at Commander-in-Chief ninyo yon. Umaksyon naman daw ang 6th Infantry Division ng Philippine Army at Western Mindanao Command. Pero bumalik pa rin ang tanong, bakit alas 5 ng hapon lang nabigyan ng briefing ang Pangulo ni Westmincom Chief Lieutenant General Rustico Guerrero? The information that I'm getting from my division commander is very vague. So the guidance is ensure that there is no friendly fires because we are doing a link-up operations. It was only later in the day when the picture started to emerge that this was a big operation. Now, at what time the president knew, I cannot say. Napakahina naman ng ating communication kung ganun. At talagang malaking pagkukulang yan. Hindi lang para dito sa Mamasapano, kung hindi sa lahat ng operation ng ating militar at pulis. Tinanong din si Purisima kung sinabihan ba ang Pangulo, pero hindi siya mapiga. You're going to, if ever, invoke executive privilege at this point? I'm asking time To seek clearance. to seek clearance. It's not my duty to Okay, invoke. this is also, just for the record, also for our viewers, this is the prerogative of the President. If on the other hand, it also raises more questions on the panel. Hindi niya gustong sagutin dahil siguro damaging yung magiging sagot niya. Wala nang sumagot kung pinabatid pa kay Pangulo na may nangyaring bakbakan. Tila nakalimutang binanggit na ito ng Pangulo. Maaga pa lang sinabi na ako nung naging resulta kay Marwan. Tapos abang sinisiyasat namin yung pagbobomba sa Zamboanga, dumarating yung mga report. Pero nananatiling issue kung anong ginawa ng Pangulo nang malamang nagkabakbakan na. Iniutos ba niya agad sa AFP na saklolohan ng SAF o pinigilan ito gaya ng lumabas sa ulat ng ilan? Sa gitna ng ganyang mga tanong at alingas-ngas ng umano'y mababang moral ng mga tao, sinabi ni Senator Miriam Defensor Santiago na may natanggap siyang intelligence information tungkol sa planong kudeta laban sa Pangulo. Batid na raw yan ng gobyerno. Leaders of certain alphabet soup acronyms who are familiar with the public had a recent meeting because they wanted to discuss how to stage a coup d'etat, who should be installed as president, and even their contributors were there. They're being financed by a man who the public already knows, who is a very rich man. We are very confident that the military will not be involved in this coup d'etat. May na-monitor din ng AFP kaugnay nito pero hindi raw sa loob ng AFP. Gayunman, binabantayan pa rin ito ang kanilang hanay. They are forces that are probably trying to influence people in the organization. Sa lahat ng mga nagsasabi na may hidwaan o away sa pagitan ng Philippine National Police at ng Armed Forces, hindi po totoo yan. Wala rin daw namumuong pag-aalsa sa PNP. We have this Board of Inquiry na ang layunin nga nito is makita kung anong totoo. Ito yung magde-diffuse kung ano mga init or emosyon na nabubuo sa kanilang kaisipan. Sabi naman ng Malacanang, tungkulin ng sandatahang lakas na pigilan at puksain ang lahat ng kalaban ng Estado. Ruth Cabal, GMA News.